Ang pagiging ama ng pinakamahinang hunter ay napaka-imposible. Subalit dito na ata masasagot kung bakit si Jinwoo ang pinili upang maging pinakamalakas. Sa episode na ito ay masasaksihan natin kung gaano kahalimaw ang ama ni Song Jinwoo, na kahit ang isang US rank hunter ay naging no match sa laban bago pa nawasak ang gusali ng Federal Bureau of Hunter. Samantalang nakapagdesisyon na si Jinwoo na ipaalam sa lahat na ang pinakamahinang hunter ay ang pinakamalakas pala. Sa huling episode nasaksihan natin ang mala Detroit Smash na kamao ni Song Jinwoo. Subalit hindi natin nasaksihan kung ano ang nangyari sa Vulcan Roller. And yes, lampas nga sa ating expectation mga lods dahil nag-alasay tama ang lakas ng suntok ng ating bida. At siya mismo hindi niya in-expect na lumipad ng napakalayo ang Vulcan Roller, tumagos pa nga ito sa mga naglalakihang gusali sa lakas ng kanyang suntok. Nagulat si Jinwoo dahil hindi niya napapansin ang strength ng kanyang stats ang may pinakamataas pala na points. Nagawa pang makatayo ng Vulcan Roller sa layo ng kanyang niliparan at mukhang pinagbaglang ang suntok ni Jinwoo. Gumamit ito ng skills na tinatawag na Rage at nag-increase ang stats ng kalaban ng 50%. Kaagad sumalakay ang Vulcan Roller pagkatapos ng kanyang state of rage at napansin ng ating bida na mas lalong bumilis ang movement speed ng Vulcan Roller at mukhang hindi niya ito kayang i-block. Sumigaw si Jinwoo kay Iron at mukhang naunawaan niya kung ano ang kailangan ni Jinwoo at kaagad niyang ibinato ang malaking shield towards Jinwoo at kaagad naman itong nasalo ng ating bida. Kaagad naghanda si Jinwoo upang madepensahan ang atake ng Vulcan Ruler at gumawa nga ito ng napakalakas na impact sa buong paligid. Hinampas ng Vulcan Ruler si Jinwoo ng paulit-ulit to the point na nakrack ang ground na kinatatayuan ng ating bida. Habang si Jinwoo ay napasabing kung hindi dahil sa kanyang strength, kanina pa siya nagkadurog-durog at nabaon sa lupa. Nagantay ang ating bida ng tamang timing para siya naman ang sasalakay. Kung kaya nang itinaas ng Vulcan Ruler ang kanyang sandata ay kaagad sumalakay ang ating bida gamit ang dagger ng Yaki Boss. Subalit napredict nga ng kalaban ang naging plano ni Jinwoo dahil lumipat ito ng posisyon sa pag-atake kung saan nasa ere ang ating bida at mahirap gumalaw sa ibang direksyon sa sitwasyon ngayon ni Jinwoo. Ginamit ni Jinwoo ang Dominator Touch at naisip niyang hawakan ng ulo ng kalaban at itulak ito. Kaya hindi niya in-expect na effective pala ang kanyang naging plano sa isang napaka-critical na sitwasyon. Naisip ng ating bida kung paano niya mapabagal ang paggalaw ng kalaban upang hindi nito maiwasan ng kanyang atake. Nakita niya ang isang wasak na gusali na parang babagsak ang itaas na bahagi nito at kaagad siyang tumakbo papunta doon. Since nasa state of rage ang kalaban ay mabilis itong tumakbo para sundan si Jinwoo habang ang ating bida ay ginamit ang sprint skills upang hindi ito makahabol at nang maakyat niya ang itaas ng gusali para doon maghanda ng isang mabilisang pagsalakay. Habang ang gusali ay pabagsak na rin sa harap ng Vulcan Ruler at huli na niyang nalaman ang naging plano ng ating bida. Ginamit ni Jinwoo ang full speed sa pag-atake ng Vulcan Ruler habang ang gusali ay tuluyan ng babagsak dahil sa impact. Napangiti ang Vulcan Ruler at mukhang excited pa ito sa mangyayari habang si Jinwoo ay kinuha ang Barocas Dagger at Night Killer Dagger. Tumagos lamang si Jinwoo at nagawa niyang maslash ang balikat ng Vulcan Ruler. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Samantalang, bigla namang lumipat ang eksena kay Hijin at Sangmen. Hinahanap nila si Jinwoo. Nalaman ni Hijin na nagbabakasyon daw itong si Jinwoo ayon sa kanyang kapatid since naging magkaibigan na nga itong si Hijin at Sung-ai na classmate ng kapatid ni Jinwoo. Kaya minaigi niyang makakuha ng impormasyon galing kay Sung-ai. Napansin ni Sangmen na parang may hindi tama sa bakasyon ni Jinwoo dahil hindi daw ito bumili ng ticket at ginamit man lang ang kanyang credit card at wala ring track record sa pag-alis ng ibang bansa. Kaya napagtanto ni Hijin na baka nakidnap daw itong si Jinwoo. Biglang napataas kilay itong si Sangmen at napasabing nakidnap talaga.
Bago daw makidnap itong si Jinwoo ay kailangan ng mga high-ranking hunters na parang special force ng mga Chinese. Habang si Jinwoo ay tinuluyan na ang avaricious vulkan at makikitang napakalaki ng cut nito sa may balikat. Na-obtain ni Jinwoo ang 4 na item. Ito nga ay ang Demon Monarch Earring, Orb of Avarice, Vulcan Horn, at Fragment of the World Tree. Ang Fragment of the World Tree ay isang kahoy na kayang bumuo ng high quality magic tool. Habang ang Demon Monarch Earring naman ay nadagdagan ng plus 20 ang kanyang health at strength. Ang Orb of Avarice ay magagamit lang ito ni Jinwoo kung mayroon siyang mage type of skills. Biglang napansin ni Jinwoo ang gumugulong na ulo ng mga Vulcan Guardsmen at lumuhod sa harap ni Jinwoo si Igris. Habang ang ating bida ay napasabing kung maaari tumigil na itong si Igris sa kanyang ginagawa pagkatapos ng laban, which is ang pagpugot ng ulo ng kalaban at lumuhod sa kanyang harap. Ngunit napansin ni Jinwoo na gumagaya itong si Iron na makikitang pinugutan niya ng ulo ang boss at dinala sa harap ni Jinwoo at mukhang nagkaroon pa ng fans itong si Iron, pinalakpakan ng 3 shadows. Tinawag ni Jinwoo ang Shadow Mage at sinubukan niyang ipahawak ang Orb of Avarice habang gumagamit ito ng skills Flame Magic at pinasubukan niyang atakihin ng gusali. Gumawa ng napakalakas na pagsabog ang Shadow Mage at ang buong gusali ay nawasak, na parang naging times 2 ang lakas ng mage kapag hawak niya ang Orb of Avarice. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Washington, USA. Nagsimula nang mag-interrogate si Dong-su. Nagulat siya dahil isang magic beast daw ang marunong magsalita at alam daw nito ang lingwahe ng Korea. Sinabi ni Song Il-wan na sinabi na niyang hindi siya isang monster at kung hindi pa rin sila naniniwala, pwede itong magsagawa ng DNA test. Sinabi ni Dong-su na posible pa rin nagpapanggap ito ng isang tao kahit isa itong monster at nagsuggest ito na mag-cooperate sa kanyang mga tanong since tinutukoy niya kung isa siyang tao o monster at nag-cooperate naman itong si Song Il-wan. Tinanong ni Dong-su kung namatay na ba ito sa loob ng dungeon o isa siyang undead human at paano ito nakasurvive ng 10 taon sa loob ng dungeon. Kaya pala nagtatanong si Dong-su patungkol dito dahil umaasa itong mabubuhay pa ang kanyang kapatid na pinatay ni Jinwoo na naiwan sa loob ng dungeon. Kaya tugon ni Il-wan na imposible nang mabubuhay ang isang patay. Sinabi ni Song Il-wan na ang dungeon, gate at magic beast ay isa lamang tipak ng iceberg. Mayroong powerful forces na recently lang nagising at ito daw ay magdadala ng isang catastrophic destruction sa buong mundo. Kung kaya naparito siya upang pigilan ito. Tanong ni Dong-su kung ano daw itong sinasabing catastrophic destruction. Sumagot naman ito na hindi pa niya masasabi sa ngayon. Na-confuse itong si Dong-su dahil naparito daw upang pigilan ang catastrophic destruction at hindi naman alam kung ano ito. Sinabi ni Dong-su na wala siyang idea sa pinagsasabi nito, subalit naniniwala ba ito na mas malakas ang marami? Tugon ni Il-wan na useless pa rin kung ilalagay nila ang katamtamang dami ng mga hunter at alam daw ito ni Dong-su dahil isa itong malakas na hunter. Sinabi ni Dong-su na sinayang lang daw ang kanyang oras patungkol sa catastrophic destruction kaya binusisi na lamang nito ang data record ni Song Il-wan. Nakita ni Dong-su na mayroon nitong napaka-impressive na experience at kung naging hunter daw ito sa panahon ngayon ay magkakapera ito ng malaki. However, ang ranking ng system ng mga hunter sa panahon na naging hunter itong si Song Il-wan ay hindi pa na-establish. Nakita ni Dong-su na mayroon itong asawa na nagngangalang Park Yong-hae at mayroon din itong 2 anak. At dito na nga nagulat si Dong-su nang nakita niya ang pangalan ng anak nitong lalaki. Kaya tinanong niya kung naaalala ba nito ang pangalan ng kanyang anak na babae. Sumagot naman ito na si Song Jin-ah. Tinanong niya ulit ang pangalan ng anak nitong lalaki at sinabing si Song Jinwoo. Napangiti si Dong-su at mukhang bigla itong sinapian ng masamang espiritu nang nalaman niyang ama ni Jinwoo ang nasa harap niya ngayon, habang si Il-wan ay hindi alam kung ano ang nangyari kay Dong-su at tinanong niya kung bakit ito naging ganito. Sinabi ni Dong-su na nararamdaman niya ang napakaraming puot sa loob ng kanyang katawan at siya lang daw ang dapat magtanong, habang si Il-wan ay parang nasa mood of berserk na rin at sinabing bakit hindi daw sinasagot ni Dong-su ang kanyang tanong. Sagot naman ni Dong-su na what if hindi niya sasagutin. Tugon naman ni Il-wan na pipilitin daw niya itong si Dong-su.
Wika ni Dongsu na binigyan talaga siya ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para makapaghigante. Kaya gagawin daw niya itong tunay na magic beast itong si Ilwan. Sinabihan ni Dongsu ang deputy na mag-evacuate na dahil isa daw monster ang nasa harap niya ngayon. Tugon ni Dongsu kay Ilwan, nakakagaling lang daw niya sa Korea at alam niya kung ano ang nangyari sa anak ni Ilwan na lalaki at ito daw ay namatay. Kaya nagulat si Ilwan sa sinabi ni Dongsu at dagdag pa ni Dongsu na makikita na daw ni Ilwan ang kanyang anak sa langit. Samantalang ang anak ni Song Ilwan na si Song Jinwoo ay parang wala sa langit at nandito ngayon sa impyerno. Sinimula na ni Jinwoo ang pagpunta ng upper floor ng Demon Castle at mukhang kakaiba ang mundong ito, parang nasa sementeryo. Sinalubong si Jinwoo ng napakaraming undead soldier habang ang ating bida ay tinawag si Igris at Iron upang bigyan siya ng daanan papunta sa boss ng kalaban. Hindi makapaniwala ang boss na ganun lang kadali tinalo ng mga shadows ang kanyang undead soldier habang si Jinwoo ay nasa itaas. Dala-dala ang kanyang Barokas dagger. Nagulat ang boss at nakaramdam ito ng takot at biglang gumawa ng napakaraming slashes ang ating bida na parang dinaanan lang ni Jinwoo ang undead boss. Pagkatapos nabigyan si Jinwoo ng isang item, ang Spring Water from the Forest Echoes, 200,000 XP at 220 Demon Souls. Nagkaroon ng set item effect si Jinwoo sa pamamagitan ng pagsuot ng Demon Monarch Earring at Demon Monarch Necklace. At isa na lang ang kulang para makumpleto ang set item effect. Gusto pa sanang umakyat ni Jinwoo ng isang palapag para kumpletuhin ang set item effect. Subalit umabot na siya sa kanyang limitasyon at hindi na kaya ng kanyang katawan. Nakumpleto na ni Jinwoo ang 10,000 Demon Souls at kaagad niyang tinanggap ang unang reward. Ito nga yung makakapili siya ng item sa loob ng shop na hindi ginagastos ang kanyang gold. Gusto sanang pumili ni Jinwoo ng mamahaling weapon, subalit palagi naman siyang nakakuha ng weapon sa bawat dungeon at lumalakas din ito sa bawat laban. Pinili ni Jinwoo ang random loot box at laking gulat niya dahil isa pa rin itong key at wala man lang kahit anong information patungkol sa key na ito. Tinanggap ni Jinwoo ang pangalawang reward, ang bonus stats plus 20 at inilagay niya ito lahat sa kanyang intelligence. Ang pangatlong reward ay isang random reward at ito nga ay isang blueprint na kayang mag-craft ng Holy Water of Life. Lumipat ang eksena sa Washington, USA at makikitang mayroong naganap na malaking sunog sa mga gusali. Sinabi ng deputy ng Federal Bureau of Hunters na kapag ang dalawang S-rank hunter ay naglalaban ay magkakaroon ng geographic land changes at lahat ng nasa paligid ay mawawasak. At parang hindi daw matatawag na isang laban ang nangyari dahil natalo kaagad si Wang Dongsu bago nawasak ang mga gusali. At makikita natin dito mga lods na wasak talaga itong si Wang Dongsu at wala nang malay. Nakabalik na si Jinwoo sa kanilang bahay at pinuntahan niya kaagad ang kanyang ina dahil mayroon siyang nadiskubre na gamot na kayang magpagaling sa sakit ng kanyang ina. Ang blueprint na natanggap ni Jinwoo ay nangangailangan ng 3 item para makabuo ng Holy Water of Life. Ang isa ay ang Fragment from the World 3 na nakuha niya sa Vulcan Ruler ng ika-50 floor. At ang pangalawa ay ang Spring Water from the Forest of Echoes na nakuha niya sa ika-75 floor. At ang pangatlo ay ang Purified Blood of Demon King. Hindi pa niya ito nakuha sa ngayon pero parang alam niya na sa pinakaitaas ng palapag niya ito makukuha ang final boss ng Demon Castle. So kapag magawa niya itong maklear ay mabubuo niya ang Holy Water of Life since naabot na rin niya ang level ng isang S-rank hunter kaya wala na siyang dapat ikakatakot pa at wala na rin dapat ipagkunwari na isa siyang E-rank hunter. Kinabukasan, pumunta si Jinwoo sa Hunter Association. Nabalitaan ng mga empleyado ang nangyaring sunog sa Washington, USA dahil sa conflict ng dalawang S-rank hunter. Sinabi ng isang empleyado na mayroong taong gusto siyang makita at nakita niya na parang alam niya kung ano ang kailangan nito. Ibinulong kasamahang employee na babae na palagi daw ito nangyayari sa mga delusional na hunter na hindi masaya sa kanilang buhay at bumabalik dito dahil umaasa daw ito na magkakaroon ng second awakening. At dagdag pa niya na huwag nang magsayang ng oras sa mga taong ganyan. Sabihin na kaagad kung magkano ang expenses at ipadala kaagad sa evaluation room. Tiningnan niya ang pangalan nito
at maya-maya kaagad itong tumawag sa Guildmaster ng White Tiger na si Baek Yunho. Ipinaalam niya na nandito ang hunter na binanggit ni Yunho at nag-submit ng application for re-evaluation. Pagkatapos, ipinakitang pumasok na si Jinwoo sa evaluation room. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!